Kumusta mga kanoizi? Welcome back sa ating YouTube channel, Billy Binoizi. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So meron itong pamagat na Breaking China Coast Guard hindi nakaporma sa mga mangingisdang Filipino sa tangkang pagnanakaw. Diyos ko, ano naman kalokohan to mga chikwehes na to? So, ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. Sa mga kanoises, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Agad ang mamagat ng video ito, Breaking China Coast Guard hindi nakaporma sa mga mangingisdang Filipino sa tangkang pagnanakaw. So ano ba yan, China? Walang-wala na ba talaga? So again, Summit Media Philippines, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start! Wala na talagang pinipili ang China sa kanilang masasagasaan na mga barko at mga bangka sa kanilang inaangkin na mga karagatan sa West Philippine Sea. I think mali itong statement na to na wala na talagang pinipili yung China sa kanilang sasagasaan kasi namimili sila ng mga bansang walang kalaban-laban, yung mga mahihina pa sa kanila. Kasi hindi naman nila magawa-gawa yan sa Amerika or sa ibang bansa na mga mas malalaki pa sa kanila or yung mga pumapalag sa kanila. So, yeah. Sa panibagong insidente sa Scarborough Shoal, kung saan tahimik na nangingisda ang ilan sa mga mangingisdang Pilipino, tila hindi na sinasanto ng China ang mga ito. Tinangka kasing kunin ng mga tauhan ng China Coast Guard ang ilan sa mga huling isda ng mga mangingisdang Pilipino na ikinagulat naman nila ito dahil hindi pumayag ang mga mangingisda na kanilang pagtatangka at magkakamatayan na kung magkakamatayan ayon sa mga ito. Nangyari ang insidente noon. So, yun, yung mga mangingisda din, hindi din natin sila masisisi, kasi naghahanap buhay lang naman sila ng mga ng marangal men over sa mga nagnanakaw dyan sa kanto-kanto, di ba? Noong November 20, nang ibinalita ng mga mangingisda sa Masinloc ang kanilang mga naging karanasan sa mga kamay ng China Coast Guard. Ayon sa kanilang kwento, halos pauwi na sila ng Zambales sa mga araw na iyon nang nilapitan sila ng mga tauhan ng China Coast Guard na nakasakay sa mga rubber boat. At ang akala lang nila ay papaalisin lamang sila o itataboy sa kanilang pwesto, pero hindi nila akalain na umakyat ang mga ito sa kanilang mga mother vessels na malalaking bangka. Noong una, inakala lang nila na iniinspeksyon naman ng mga ito ang laman ng kanilang bangka. Pero nang kalaunay, nanguha na raw ang mga ito ng kanilang mga huli. Bagay, di ba? Lakas lang ng trip. Parang nagpa-power tripping tong mga Chinese na to. Actually, hindi siya power tripping kasi hindi naman talaga sa kanila yung lugar na yan, Parang lang talaga, ang lalakas lang talaga ng trip. Or siguro may mga amats lang talaga tong mga hinayupis na to, Grabe. Kawawa naman yung mga mangingisda natin. Naghahanap buhay ng marangalin, hindi na nakawan na hindi nila ito nagustuhan. Pinigilan ng mga ito ang mga Chino at kinuha nila ang kanilang mga gamit para lamang maipagtanggol ang kanilang mga nauling isda. Gamit lamang ang mga daladala nilang mga itak at mga piraso ng mga bakal at kawayan. Ito'y sa kabila na kargado ng mga matataas na baril ang mga tauhan ng China Coast Guard na umakyat sa kanilang mga bangka. Buong tapang nila itong pinabalik sa mga sinasakyang high-speed rubber boat ang trupa ng mga Chino. Sabi ng ilang mga mangingisdang Pilipino, iniisip nila na ito na ang katapusan ng kanilang buhay dahil sa mga ginawa nilang iyon. Diba? Kahit ikaw naman siguro, kung ikaw yung nasa sitwasyon ng mga mangingisda, tapos biglang alam mo na sobrang aggressive ng mga in-check na yan, diba? Mapapaano ko na lang talaga na, oh my goodness, nasa hukay na yung kabilang pa ako dito. Diba? Na mapipilitan na gumawa ng dahas ang mga tauhan ng China Coast Guard sa pamamagitan ng pagbabaril sa kanila. Pero sa walang kadahilanan, tahimik naman at naging matiwasay na bumalik ang mga Chino sa kanilang mga sinasakyang rubber boat at sinabihan lamang sila ng mga ito na lisanin na ang Baho de Masinloc sa pamamagitan ng pagkumbas ng mga ito ng kanilang mga kamay. Agad naman
Anak ng tokwa. Kamay na lang gagamiting sagwan. Sira ulo pala tong mga anak ng tokwa. Lang umalis sa naturang mawala dahil sa takot na risbakan sila ng mga ito dahil sa kanilang ginawa. Kinumpirma rin ito ng China sa pamamagitan ng ilan sa mga binalita ng kanilang mga state media na itinaboy nga ng kanilang China Coast Guard ang mga bangka. Grabe ano. The Chinese Coast Guards were successful in evicting Filipino fishermen from Wangyan Island. Tinawag pa talagang Wangyan Island ng mga hinayupis na to. Ang lakas talaga ng trip ng mga taong to. Pangisda ng mga Pilipino na nangingisda sa kanilang pag-aari na karagatan na tinatawag nilang Wangyan Island. Ayon sa kanila, wala na raw karapatan ang mga banyaga mga mangingisda, partikular na dito ang mga Pilipino, dahil tapos na raw ang palugit na ibinigay nila sa mga ito. Kaya kung anuman pagtatangka ng mga banyaga mangingisda na pumasok sa kanilang mga karagatan, mapipilitan sila itong itaboy at gagamit ng dahas kung kinakailangan. Grabe. Nanakot pa. Nanakot pa. Mana talaga kasi itong mga kaliporis niyan. So, yun lang naman. So, ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noise. So, kita nyo naman yun, di ba? Ang lakas lang ng trip. Pati mga mangingis namin, ninanakawan. Buti na lang talaga merong mga nagsasalaysay, may mga video, may mga ebidensya. Kasi kung wala, grabe, kita nyo yun, yung ipinost lang ng yung China news outlet ba yun or news? Parang Chinese Coast Guard successfully evicted or pinaalis yung mga Filipinong mangingisda doon sa Wangyan Island. Wangyan Island, mga buwang. Nakakagigil kasi pinangalanan pa talaga nila yung teritoryo natin Ay nako, ang lakas ng trip. Bakit kasi pinasimulan nila yung hinayaan yung nila na maglabas sila ng some kind na yung dash line nila Grabe, namimihasa na itong mga to. Akala ko akala ko, hindi siya, humupa naman talaga siya. Pero yun nga, ito nga yung nasabi or pinag-uusapan natin dito na parang kung hindi talaga to a-actionan agad, like hayaan na lang yung China na biglang mag-take over. Wala talaga, kawawa talaga tayo. Kasi pagdating ng araw talaga, kapag maano na sa China na parang, hesitant na yung mga Pilipino. Parang medyo na sila, medyo nakakaramdam na sila ng takot sa atin. So, take over na natin to, like 100% talaga. Like, kapag pumasok yung mga Pilipino dito, anuhin talaga natin, parusahan talaga natin, something like that. Diba? Mamimihasa kasi sila Kaya dapat talaga, ngayon pa lang, talaga putulin yung mga sungay ng mga yan. Tapos yun nga, sana yung mga mangingisda natin ay escortan sila anytime. Or kahit meron man lang silang radio or yun nga, yung mga mangingisda natin, sana samahan din sila ng mga nakasibilyan na Coast Guard or Navy or whatsoever. Gaya ng ginagawa ng China ba na yung mga Chinese militia vessel nila, wala, mga siguro yung mga sakay niyan, 'di ba? Naglalagay nga sila ng mga spy sa mga bansa-bansang kalaban nila Yung yung China militia vessel pa kaya nila, pinapalabas nila na ordinaryong tao lang, pero mga well-trained pala, 'di ba? Ay nako. So yun lang naman. So again, kayo na masasabi niyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Summit Media Philippines, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.